So hello, in this tutorial or video, pag-uusapan natin yung about sa spark ignition or gasoline engine. So yung spark ignition gasoline engine natin, meron tayong dito pumapasok si Otto cycle, which is nagagamit sa mga gasoline engine natin, no? So dito meron tayong 4-stroke cycle ng gasoline engine. So, dito sa stroke, dito natin kukunin yung mga formula natin using the PV diagram, no? And i-derive din natin sila. So, ayan. So, meron tayong, the first stroke is the, intake stroke, wherein mag-open yung intake valve natin. Then, papasok yung, air fuel mixture natin, dun sa mismo combustion chamber. Then, iikot yung crankshaft natin, wherein dito is mahati niya yung maximum volume. So, dito naman sa second stroke, meron tayong compression stroke. Diba, nag-intake na siya kanina, no? Then, pag nag-rotate ulit yung crankshaft natin, ipupush niya or i-compress niya yung air fuel mixture natin hanggang dun sa pinaka-minimum volume natin. So, ito is yung ang kapal. So, dito is yung so, dito yung pinaka V minimum natin. V minimum. Yan. So, yan, di ba, pag nag-compress yung air fuel mixture natin, sa video pa na to, yung formula lang, yung pag-uusapan natin. So, pag na-compress na yun, di ba, tataas yung pressure tsaka temperature ng air fuel natin. Then, mag-i-introduce tayo ng spark, which is, magkakaroon tayo ng heat addition. So, yung spark na yan, magko-combust na yung air fuel mixture natin, which is, itutulak niya yung piston natin, which is magkakos ng rotation ulit dun sa crankshaft natin. Ito naman yung tinatawag na power stroke. So, pag nag-combust na yung natin, syempre tataas yung pressure at temperature niyan. So, dito mag-rotate yung crankshaft natin, which is mapupunta dun sa pinaka-maximum ulit na volume. So, after ng combustion, syempre meron tayong mga dyan, yung mga byproduct na tinatawag, wherein kailangan natin silang i-exhaust. Pag na-exhaust na yun, pag na-exhaust na yun, syempre, uulit na ulit yung cycle natin. So, ito, cycle begins with the intake stroke as the piston moves down the cylinder and draws air fuel mixture. Next, the piston compresses the mixture while moving up the cylinder at the top of the compression. So, ito pala, ito yung BDC natin. Wherein yung bottom dead center, which is yung volume natin is at maximum. So, ito naman is tinatawag na TDC, wherein yung top dead center na tinatawag, wherein yung volume na natin is minimum. Basta na tayo. So, at the top of the compression stroke, the spark ignites the mixture or burning the gases push down the piston for the power stroke. So, yun nga yung sinabi ko kanina. And the piston then moves up the cylinder again, pushing the burnt gases, wherein yung byproducts natin, out during the exhaust stroke. The first of the cycle is one wherein 4 strokes of the piston or revolution are required to complete a cycle. So, i-derive natin yung mga formula natin sa Otto cycle, no? So, yun. Otto cycle. So, drawing natin yung PV diagram.
So, ito yung pressure natin, no? Tsaka yung volume natin. So, syempre, yung ano natin, no? Mag-i-intake yan. So, ito, mag-i-intake, diba? Lalaki yung volume, which is at maximum. So, mag-i-intake yan. Wherein, ito na yung at maximum natin. So, ito yung 0.1. Then, after ng intake, i-compress niya yung air fuel natin. So, makakompress yan. I-compress niya, which is, pag na-compress yan, nilate yung volume, pero tataas yung pressure natin. Ayan siya, no? So, ito yung point natin. Which is yung compression stroke. Siyempre, pag nag-ignite yan, no? Tataas yung, pag in-ignite niya dito, mas tataas yung pressure. Tsaka yung temperature natin. Which is magkakos ng, anong tawag dito? Heat addition. So, ito na yung point 3 natin. At constant volume. So, syempre, magkakaroon tayo ng expansion ulit. Dito. Wherein mag-expand yung ano natin. Yung ano natin, yung piston natin is magmumubang hanggang sa bottom dead center. Which is tinatawag din ito na isentropic expansion. So, after nun, so, 0.3, 0.4 na tayo. Then, babalik lang siya dun sa state 1 natin. Wherein, after ng exhaust natin, mag-i-intake ulit yan. Wherein, babalik na siya dun sa 0.1 natin. So, dito pala nangyayari yung ano natin? Heat rejection, which is yung QR. And ito naman is yung QA, no? Dito ko na lang siya ilagay. Yan. So, dito sa loob, dito nangyayari yung work net natin. So, dito is constant volume din to. V is equal to C at 0.1 to 0.4. Ito naman, volume is equal to C din at 0.2 to 0.3. So, using this diagram, makakakuha tayo na formula. So, 0.1 to 0.2, meron tayong isentropic expansion. Compression, sorry. S is equal to C. Compression yung nangyayari dito. Wherein, ito naman, S equal to C. Wherein, dito nangyayari yung, tawag dito, isentropic expansion na tinatawag natin. So, i-derive natin yung formula, no? So, 0.1 to 0.2. So, alam naman natin na meron tayong constant entropy, which is yung tinatawag nga na isentropic expansion. So, di ba meron tayong ano yan? At from 0.1, from 1 to 2 na lang lagay natin. From 1 to 2. So, meron tayong isentropic compression. Compression mo yung nasabi ko kanina. Basta yung from 0.1 to 0.2 compression yan. Pangin na sulat. So, ano ba yung mga formula natin pag isentropic yung usapan? So, di ba meron tayong formula dyan na meron tayong EV raised to K is equal to C. Wherein dito rin nanggaling yung so, yung P2P, P2K, no? Meron tayong T2 over P2 is equal to P2 over P1 raised to K minus 1 over K. Wherein equal din to sa
V1 over V2 raised to K minus 1. So, bakit V1 over V2? Hindi siya V2 over V1 dito. So, kung mapapansin nyo, no, yung T2 natin is mas mataas dun sa state, natin, dun sa from point 1 to point 2 compared dun sa point 1. Wherein, sa madaling sabi, no, dapat mas mataas yung nasa taas. Kasi nga nasa taas. Yun. Diba? So, at sabihin na natin, at point 1 to point 2 lang yung consider natin dito. At Vmax over Vminimum dapat. Wherein, yung V1 over V2, equal din yan sa V4 over V3 natin. Kasi nga, same lang naman sila dito. Constant volume sila. Raised to K minus 1. Wherein, yung natin, yung V1 over V2 is tinatawag din to na compression ratio, which is equal yan sa RK na tinatawag. So, pwede nitong palitan as RK. Yung nasa loob nito. So, pwede yun. So, from point 2 to point 3. Point 3 tayo. Meron tayong constant volume. Sheet addition. So, dito na may constant. So, walang siya ng T. No? Sorry. Lumipat dito yung T natin. Sorry ha. Single T lang yan. Yan. Constant volume heat addition. So, yung formula na makuha natin dito is yung from P2 over P3, T2, sorry, equal yan sa P3 over T3. Wherein, meron din tayong formula na QA is equal to M CV since constant volume tayo. Delta T, wherein yung delta T natin is T max minus T min, which is T3 minus T2. So, gets na yan, no? So, from point 3 to point 4, uulit tayo. So, from point 3 to point 4, meron tayong isentropic. Expansion. So, dito, constant yung entropy natin. Bali gagawin natin is T2 P2 equivalent. Hindi siya T2 ngayon, which is in terms of T3 tsaka T4 na. So, mas mataas yung T3 natin, no? So, T3 over T4 equal yan sa P3 over P4 kick raised to K minus 1 over K, which is equal dun sa compression ratio natin na RK is to K minus 1. So, paano yan ulit? So, babalik ulit tayo dun sa constant volume process natin, which is dito nangyayari yung from point 4 to point 1. Meron tayong constant volume.
sheet ba yung natulad ko doon? Rejection. Sorry sa sulat ako, nakamouse lang kasi ako. Constant volume heat rejection. So dito ka na lang din ang P4 over T4 is equal to P1 over T1, wherein meron tayong MCV, kaya yung QR natin iwan sa MCV T4 minus T1. So yun yung mga formula natin dito, no? So paano naman? So meron din tayo tinatawag na volume clearance. So yung volume clearance na to, ito yun. Ito siya, no? Ito yung volume clearance na tinatawag. Ito. Yan. Wherein, ito yung minimum volume natin. Yung ito. Ito siya. So, i-drawing natin yung ano, no? Piston. Let's say, ito yung piston natin. Ayun na. Let's say, ito yung top dead center. Ito yung bottom dead center natin. So, yung gagawin, ito yung ano natin, V minimum, which is yung V2. Ito yung V2 natin. So, ito rin yung volume clearance. So, ito naman, ito yung na-displace na volume. So, ito yung V displace. Displace volume natin. Yan yun. Wherein V1, which is, ito yung V1 natin, yung total, diba? V1 is equal to V2 plus the V displace natin. So, ano natin, i-compute natin dito yung tawag dito. Yung clearance. Oo, yung clearance natin. Yung percent clearance natin, equal yan sa percent clearance natin, equal yan sa yung V2 natin. Eto. V2. Then, i-divide natin siya dun sa na-displace dun sa ano natin. Wherein yung VD. Wherein equal yan sa V2 over V1 minus V2. Pag tinransmose mo yung ano natin, yung V2 natin dito, magkakaroon tayo negative. Then times natin ng 100 para makuha natin yung percent clearance natin. So, pag dinerive mo to, no, makukuha mo yung in terms naman sa compression ratio natin. So, meron tayong clearance equal yan sa V2 over V1 minus V2, diba? So, cross multiply, meron tayong C divided by V1 minus V2 equal yan sa V2. So, yung gagawin, distribute natin yung hindi, huwag na pala i-distribute. So, meron tayong i-divide na lang natin, cross multiply na lang natin yung clearance. So, meron tayong V1 minus V2 equal yan sa V2 over the clearance. No? Ito yung multiply natin, cross multiply. So, meron tayong V1 over V2 minus 1 equal yan sa 1 over C.
natin. So, meron tayong, ano yan, transpose natin yung 1. So, V1 over V2 equal yan sa transpose natin 1 over C plus 1. Ito yung formula natin pag given yung volume rate. Yung percent clearance natin para makuha yung compression ratio. 1 over C plus 1. So, paano yung next na formula natin? So, yun. Wala pa pala tayong work net, no? So, dito. Work net natin equal yan sa tawag dito, QA minus QR over QA. I mean, efficiency pala to. Sorry. It's simply ano lang, QA minus QR. So, yung efficiency naman, thermal efficiency natin, equal yan sa work net over QA. So, paano naman pag compression ratio lang yung given? So, i-derive natin yan. So, diba, expand natin to, which is yung efficiency, equal sa QA minus QR over QA. So, by simplifying this, meron tayong QA over QA, which is 1 minus QR over QA. Wherein yung 1 minus QR natin is MCV. T4 minus T1 to, right? T4 minus T1 all over MCV din. T3 minus T2 naman to. Cancel yan. So, yung efficiency natin equal sa 1 minus T4 minus T1 all over T3 minus T2. So, paano yan? Meron pa tayong temperature. Paano natin yan? I-simplify pa using the volume natin. So, pag ito yung given na temperature mo, na makuha mo ng efficiency, automatic. Pag nakuha mo na yung mga temperature mo at 4 points. So, paano naman? So, kunin natin yan dun sa Tito Pipito. So, yung efficiency, kunin muna natin. So, yung dito, kunin natin. Asan? Ayan. Ay, sorry na, mali pa yung sulat ko dito. This is T1. But T2 yung nalagay ko. So, yung T2, cross-multiply. Dito, cross-multiply natin. Magkakaroon tayo ng T2 equals dun sa T1 multiply by the RK raised to K minus 1. Dito naman, sa isang yung T3 natin, equal yan sa T4. T3 equal yan sa T4 multiply by RK raised to K minus 1. So, substitute natin ito dito. So, equal sa 1 minus T4 minus T1 all over T1. Ay, T1 ba to? T4 is to RK K minus 1 minus T1 RK is to K minus 1. So, factor out the RK, no? So, yung efficiency equal yan sa
1 minus T4 minus T1 divided by Rk raised to k minus 1 multiplied by the T4 minus T1. So, ito is makakancel. So, may liwanag na. Minus 1 over Rk raised to k minus 1. So, ito na yung formula natin for the efficiency using the compression compression ratio natin. So, ano pa ba? Wala na ba? So, yun lang yung mga formula na gagamitin natin. So, medyo marami-rami. So, sana na-gets. Thank you. Bye-bye.